Grabe, ang ganda dito. Meron magandang picture spot dito. Gusto yung mag-picture. Saka picture na tayo. Ang ganda ng place. Very aesthetic siya. Puntahan nyo to para kayo nag-Singapore na din. Swear. Believe me. Cool. Cool. Cool ng neighborhood na to, guys. Sobrang recommended tong neighborhood na to. Hi guys! Fantastic day to everyone. And for today, it's our 6th day here in Bangkok, Thailand. Guys, sorry na. Nag-skip tayo ng day 5 kasi nag-meet time ako kahapon. So, ginawa natin kahapon ay nag-chill lang tayo sa may Siam area, yung Siam Square, Siam Paragon. Nag-try tayo ng mga Michelin star na kainan. Ano pa ba? Yun, basically, wala tayong ginawa masyado kahapon. Nag-chill lang talaga tayo malala. So, ngayon tayo babawi. So, for our day 6, we will be exploring yung Phra Nakhon na district sa may Bangkok. So, nandun yung Khao San Road, andun si Auntie Nid. If napanood niyo siya sa TikTok, si Auntie Nid yung gumagawa ng milk tea na ang cute niyang tignan. So, may punta natin yun. Tapos, pumunta rin tayo ng Sanam Luang. Actually, guys, sa part na yun, marami talaga mga Michelin star na kainan. So, try natin kung makakain tayo ng at least isa sa kanila. Kasi medyo malabo yung lahat kakainin natin. So, marami talaga. Marami daw talagang Michelin star na kainan doon. So, yun guys. Yun yung mga itry natin for today. Punta tayo sa Phra Nakhon District ni Bangkok. Tanda na ba kayo? Ready na? G? Kung G na kayo, ako to si Chan. Tara, biyahe tayo. Guys, we're here na sa may Sanam Luang. Grabe, ang ganda dito. Dapat pala ilagyan natin ng punta. Guys, solid. Tingnan nyo. Temple. And look at that. Sakyan, di ba? Ayun. Hindi ko alam kung ano yun, pero ito yung temple. Tapos sa tabi niya, meron din park. Malawak siya, guys. Grabe guys, ang ganda. Wow. Yung architecture nila, kitang-kita natin dito ngayon. Ayan o. Yung architecture na ganyan, very Thailand. Okay, so ngayon, let's explore lang itong labas ng Grand Palace. Kasi wala tayong plano mapasok talaga ng Grand Palace. Ayan, so in-explore lang natin siya. Siya na may gate 3, oh. Sanam lang. Sanam lang. Okay. Meron silang underpass. Explore natin ito, underpass na to. Tapos, actually, dun sa may kabila, nandun yung gusto kong picture spot. Very Instagrammable dun sa part na yon. Ayan. Init kasi yata ako sa glasses eh. Sobrang init, guys. Wow. Look at that. Guys, underpass lang to ha. Pero ito yung underpass nila. Yeah. Look at that underpass. Oh. Ayan oh. Ang ganda oh. Ito yung Grand Palace. Ayan ang daming ilaw na yan. Then ito yung Wat Arun. Yan, Wat Arun nga. Pumunta tayo dyan last year. So, hindi tayo sa part na to. Itong part ng Grand Palace. Ayan. Ayan, dyan tayo ngayon sa part na yan. Ganda mag-chill dito sa baba. As in. Ang lamig, ang bango. Tapos mayroon pang mga art. Ang daming green spaces ng Bangkok, guys. Kaya maganda sa Bangkok. Kaya sa dami ng green space. Ayan mo, yung mga park nila. Oh.
Pero kasi so mainit ka para mag-picture dito. Kita mo yung Grand Palace dun, no? So, pag picture ka dyan, kita mo yung background mo, Grand Palace. Di ba? Kasi sobrang init. Guys, hindi nagbibiro yung init. Mahabli siya. Look at that. Ito yung color white. Di ba ang ganda ng architecture? Kasi to, yung color red na yun. Ang ganda ng architecture ng color red na yan. Kasi itong gray. Sige. Try natin puntahan mo itong red pala. Pag ganito tayo, yung red. Tapos, bridge na kasi yun eh. Yung padagat tuloy. Pasapaya River. As, pag ganun tayo, hanggang sa makabalik tayo sa kulay yellow. Wala na. Kalimutan ko sabihin kanina, magta-try tayo na mag-insert ng mga clips from our biyahe kahapon. Di ba Siam Complex tayo, Siam Square. Siam Square tayo, yung One Siam, Siam Paragon, yung mga nandoon. MBK Center. Ayun, magta-try tayo na mag-insert ng mga clips para makita nyo din kung ano yung itsura ng mga mall na yon. Lalo na guys yung Siam Square. Maniwala kayo sa akin, grabe, ang ganda ng vibe. May mga nagbabasking, may mga nag-perform. So, ang cool, very youthful yung vibe ng Siam Square. So, you should visit that place kapag napunta kayo sa may Bangkok, okay? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Ay, yung red kanina, yung sasabi ko, ito siya. Tawon Watu Building. For, ano daw siya eh, ito sabi dito, for research and social science. Try natin masok, kung pwede. Parang makalagay na no entry eh. Uy, wow. Wow, guys. Pwede ka mag-picture dito. Ang ganda. Wow. Look what we've found, guys. Sobrang cool. Pwede ka mag-picture dito. Guys, kung gusto nyo magpunta dito sa may red na building, meron siyang likod, ay meron siyang pasukan. Tapos ang ganda ng pasukan niya. Mas aesthetic sa loob. So, very, very much recommended na pumunta kayo dito. If gusto nyo lang naman na maka-experience ng temple without the need of paying for an entrance fee dun sa may Grand Palace. Kasi dun kasi may entrance fee yun. Pero dito pa, kahit paano may experience mo na nasa Grand Palace. Kasi yung Grand Palace, nandun lang sa may kabila nito. Diba? Ang cool, guys. Dahil doon, mag-picture muna ako. Okay? Mag-picture muna ako. Kasi ang ganda talaga, guys. Guys, meron magandang picture spot dito. Gusto nyo mag-picture. Nakita niyo yung bubong ng Grand Palace. Okay lang yan, guys. Kita naman bubong. Maganda naman ng bubong talaga. So, okay na yun lang yung makita naman. So, itong picture spot na to, nasa gitna actually siya. Meron silang fountain dito. Ayan yung kinapuntahan natin, yung kulay red na building. Tapos, tawid lang kayo. Meron ditong nasa gitna, ayan o, mayroong fountain. Tapos, kita yung bubong ng Grand Palace. Ayan o, Grand Palace yan, guys. Kita nyo. Ang ganda ng Grand Palace. Kung gusto nyo magpunta dyan sa loob ng Grand Palace, very, very much recommended naman siya. Kasi ang ganda o.
Ang ganda. Ang ganda ng Grand Palace. Guys, we're here muna sa may underpass nila kasi sobrang init. So, magkapahinga lang tayo sa crate. Masakit ang ulo ko. Sobrang init sa labas. So, siguro, pahinga lang siguro mga 15 minutes, 20 minutes dito sa may baba. Kasi dito kasi aircon, tapos maaliwalas. Bago tayo bumunta doon sa may kabilang building, doon sa may yellow na building. So, pahinga muna. Hihinga saglit. Listen to your body, guys. If hindi na kayo okay, find a place where you can rest, diba? So yun, kapinga lang ako, tapos update ko kayo pag nandiyan tayo sa may kabilang building, okay? Nakapag-picture na tayo, ang ganda ng place. Very aesthetic siya. So, kung yun yung Grand Palace, at tatawid lang kayo, ayan, yun yung atawid lang kayo dito, yung yellow na building, look at that. Tapos, ipesto yung camera nyo dito. Ayan, no, yung ganyang angulo. Ang ganda yan, guys. Diba? Sa gilid lang pwede, guys. Dito kayo sa may cafe Amazon pumesto. Kasi sa unahan, bawal, parang ano ata ito, parang military office. May mga militar kasi, so parang bawal pumasok dun sa may harap. Pero sa gilid pwede, dito sa may cafe Amazon. So, kung gusto nyo mag-picture with this kind of view, ayan, ang ganda yan, guys. So, i-take advantage nyo tong free photo spot na to ng sa may, lapis sa may Grand Palace, okay? So, ngayon, nagawin natin bilang it's already 4:53 pala. So, mag-aalas 5 na. Gusto ko mag-milk tea kaya auntie. Need lang guys, ang ganda oh. Diba? Diba ang ganda? Ooh. Para kay auntie need. So, tingnan natin kung gano'n siya kalayo. As far as I know, pwede siyang lakarin pero medyo malayo eh. Tingnan natin. Auntie need. Oh, close na pala si auntie need. Yeah guys. 11-minute walk lang siya dito pero hanggang 3 p.m. lang si Auntie Nid. Auntie naman, di ka na. So, hindi tayo makapunta kay Auntie Nid ngayon, guys, kasi hanggang 3 p.m. lang siya. So, yun. Buti lang, chinek natin. Kung hindi, wag tayong mga abutan doon. So, yun, guys. So, change of plans tayo. So, yung yellow na building pala is Ministry of Defense. So, maganda yung photo spot na to din. Ang ganda. So, kung sakaling magpupunta kayo dyan, ayan, ang ganda ng angulo. Ang ganda ng background. So, pwede yung gawing background yan. So, ngayon, gagawin na natin, isupuntahan natin yung isa sa mga Michelin rated na mango sticky rice. Di ba guys, sa trip na to, never pa tayo nakapag mango sticky rice. So, parang gusto ko mag-mango sticky rice. So, itudo na natin. Doon na sa may Michelin star. Di ba? Malapit lang siya dito sa may Ministry of Defense. Nasa 7 minutes walk lang siya. So, kailangan na natin tumawid ng ilog. Ibang ilog to. So, yun. Kanal pala siya. Rope Krung Canal. So, katawid lang tayo doon. Malapit lang siya dito, guys. So, alam na. Okay? Game. Handa na tayo kumain. Gutom na ako. Kain na tayo. Guys, look. Sobrang local ng vibe dito. Papunta doon sa may Michelin na mango sticky rice. Yan guys. Sobrang local ng vibe. Diba? As in, mayroong mga nagtitinda dyan. Pasap kumain dyan mamaya yung sa karinderya. Diba? Ang local ng vibe. Actually, yung mga building, parang siyang sa SG. Parang Singapore yung building niya, guys. Yun yung unang impression ko kanina. Sabi ko, parang ako nasa Singapore. Ganun yung mga building kasi. Sabi ko, parang cool naman sa neighborhood na to. Ang cool niya kasi puro local yung mga tao. I mean, puro locally owned, gano'n. Yung mga kainan. Ayun, may mga barbershop pa nga. Cool, guys. Sabi guys, yung neighborhood dito, ang cool. Ang ganda ng neighborhood, ang tahimik. Ang local ng vibe. Tingnan nyo, oh.
Sobrang ganda. As in. Oh, itong Time Siam. Nakikita ko yan. Ano? Ang cool, guys. Sobrang cool. Pwede nga siyang daanan kapag galing kayo ng Grand Palace, guys. Ang cool ng vibe dito. Sobrang cool. Wow, ang ganda. Parang andito yung mga offices nila, yung government offices. Kasi ito yung Ministry of Interior, oh. Yung kaninang yellow building doon, Ministry of Defense. Wow, cool. Wow, nice one. Punta nga tayo guys, maganda siya. Ang nakikita ko sa kanya guys ay Singapore na vibe. Very SG yung vibe dito. So, kung gusto nyo pumunta ng Singapore pero ang book nyo ay flight pa Thailand, puntahan nyo to para kayo nag-Singapore na din. Swear. Believe me. Parang SG. Yung way na tinayo yung mga building, yung kalsada. Ang pinagkaiba lang, syempre, walang motor sa SG. Yung mga magang motor. Pero, very Singapore yung vibe dito. Cool. Nice, nice. Punta kayo. Ang pangalan ito, ang pangalan ng street ay Tanon Tanaw. One mango stick rice. Yep. Eat here. Yeah, so guys, nandito tayo. Ayan UK Panich since 1932. Michelin Beer Gourmand sila guys. So, masarap yan. Yung, ito pala, 130 yung isa. Yung isang mango stick rice. Guys, parang swerte tayo. Kasi kanina, pagdating natin, tayo lang yung customer, di ba? Ngayon guys, ang haba na ng pila. Siguro meron ng 5 nakapila. O mga ganon. Diba? Sabihin nun guys, swerte tayo. So first, swerte tayo maging customer. So mag-thank you ka naman sa amin kay Panich na Michelin guide. Grabe guys. Ayun Michelin sila for ilang years. Simula, yan guys, para makita nyo. Ayan Michelin sila simula 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Diba? Sabog. Ay, Avant Cup. Andito na siya, guys. Andito na siya. Ito na yung Michelin star na mango sticky rice, guys. So, meron siyang sesame seed ba to? Na nakahiwalay. Ito yung sticky rice. And ito yung mango. Finally, after 6 days sa Thailand, ngayon lang ulit tayo kakain na authentic. And alam natin, galing talaga dito sa Thailand na stickers. Ngayon, ginagawa ko minubod na nalalagay ko siya, guys. Lagay niyo siya para mas masarap. Ako gusto ko ito merong ganito kaysa yung wala. Lagay natin. Yan. Perfect. Ito na yung tsura niya kaya nakalagay. Ito guys. Kain. Tingnan natin. Mango, tapos kuha kayo dito ng rice. Para perfect bite talaga siya. Mango stick rice nga, di ba? pag hindi ko kinain ng mango, stick rice lang yun. Kain tayo. Oh my God. Sarap. More. Lasang-lasa mo yung gatas. Tapos, yung mangga matamis. Sarap ng kanin, bitin to. Ang sunod dumalawa. Ang sarap. Okay ako guys ha. So alam mo yung sabihin niya, masarap talaga siya. Mango. Sticky rice. Oh.
guys, we're done eating. The best guys. If mapupunta kayo sa may Grand Palace, puntahan nyo itong kay Panish. Puntahan nyo itong kay Panish na mango sticky rice. Kulang yung isa. Siguro kung akong kasing takaw ko yung kakain. Kaya yung dalawa eh. Tatlo ganun. Masarap guys, masarap siya. Masarap yung mango sticky rice dito. That's why meron silang Michelin star for ilang years na yan, no? Since 2019, di ba? Ang tagal. So yun, done na tayo dito sa mango sticky rice, tapos nakapagpunta tayo sa may Sanam Luang, tapos explore na rin natin yung paligid ng Grand Palace as well as yung Franacon na district. Ito guys, Franacon district pa rin to ha. Ang ganda, very SG yung vibes, very Singapore yung vibes sa may Franacon. Very very much recommended tong neighborhood na to. Siguro pagbalik natin sa sunod na mga taon, hindi ko sabi ko kailan ha. Pero meron na tayong plan kung kailan tayo babalik ng Bangkok. So, pagbalik natin ng Bangkok, bibisit natin tong place na to ng isang buong araw. Itong district na to, pang isang buong araw to. Parang siyang Songwat guys. Babalikan talaga natin to. Guys, we have decided na we will be going to Khao San Road. So, bale, isang diretso lang siya. Isang diretsong street lang. So pag niladiretso natin yan, nasa Khao San Road na tayo. So, might as well, puntaan natin ng Khao San Road kahit maliwanag pa. Para ma-tour ko na rin kayo sa Honor Shore ng Khao San Road, di ba? So ngayon medyo patay pa yun. Expect nyo guys, medyo patay pa yung vibe doon kasi pang nightlife talaga siya. So yung mga bars, mga clubs, nandun yung sa Khao San Road. Pero pupuntahan natin yun for the sake of for the sake of gusto lang natin pumunta. Hindi kasi meron din mga street food doon. So kung gusto natin mag-street food after natin kumain dito, makakapunta tayo doon. Cool ng lugar. Cool. Cool ng ng neighborhood na to, guys. Sobrang recommended tong neighborhood na to. Ayan na yung Bangkok City Library. Tapos, andyan rin yung Khao San Road. So, malapit tayo. You just have to cross the road. Cross the road, yeah. Ayan. Tawid lang tayo. Tapos, andyan na tayo sa may Khao San Road. Grabe energy ko, di ba? Ganito yung energy, guys, pag puro tulog ginawa kahapon. Puro tulog, puro pahinga, chill. Kaya nag-grabe recharge sa yung araw na to. Ang saya. So, para tayo nakapag-recharge. That's why, ang taas ng ating energy. Ayan guys, ito na yung Bangkok City Library. So, how to cross. Ano ito pala, mayroong stoplight. Ayan guys, ang ganda ng lugar. Ang lawak. May aksidente na nakapture. Aksidente. Sumakto naman yung Sumakto naman tayo sa aksidente, yung nag-vlog tayo, tsaka may aksidenteng motor. Ayun no, nabangga. Pero all good naman yung dalawang pasahero, nakatayo naman sila. Pero sira ata kasi umilalim yung motor. Maganda to pag gabi, kasi parang Pasko. Ayan o. Ang daming ilaw na itong lugar na to, promise. Ilaw na ilaw yan. Pasko dito ka, di ba Pasko? So, pupunta kayo ng Khao San Road. Try nyong bisitahin to pag gabi. Ang liwanag nito, swear guys. Nakita yung mga ilaw na yan. Kasi yung mga ilaw pa yan kung saan eh. Ayan nata yung Victory Monument. Yun, sa may banda doon. Ay, sobrang liwanag ng lugar na to. So yun. Traffic na sa Bangkok. Kasi rush hour na. Tapos lalo pa naging traffic, it's because of the accident. Pero sila kasi, chill lang sila. Chill lang sila guys. Hindi sila nag-aaway. Ay, tapos na? Hindi sila umalis na yung sakyan Ay, hindi. Ano siya? Alam ko, umalis yung sakyan. Na-try ko yan. Pero di ba lakas pa ng loob ko? Yung last year na nag-grab bike tayo guys, parang nasabit na yung kotse.
yung likod ng kotse, yung bumper. Eh, di ba, based sa law sa Philippines, hindi ko alam dito law dito sa Thailand. Pero sa law sa Philippines, di ba, pag ikaw yung nakabangga, pag ikaw nasa likod, kasanan mo. Noong time na yun, wala, as in, nagsorry lang siya. Tapos okay na. So hindi ko alam kung ganun ba talaga sila, sorry lang, enough na. So mag-grab bike kayo, doble ingat. Pero yun kasi yung fastest way to go around dito sa Bangkok. Oo. Kung gusto niyo ng safe, grab car kayo. Or Bolt guys, mas mura yung Bolt. Pero still, mas mura pa rin yung grab bike. Tsaka mas mabilis kasi yung traffic sa Bangkok kasi ibang level ang traffic sa Bangkok. So yeah. This is what I'm telling you. Yung ganyang mga buildings, ayan no, very Singapore. Ayan, yan siya. Very Singapore. Then, ito na yung Khao San Road. Nakita nyo yan dyan sa Maystein, Khao San. Diba? Patay pa siya guys. Actually, bukas pa siya. Ayan o. Bukas pa yung tawag na ito, kalsada. Yung itong oras. Di ko lang kung maaga, tsaka kasi Monday ngayon guys eh. Pero yan. Meron dito mga street foods. As ito yung mga bar sa gilid. Ayun o, Rocco Bar. Andun yung sikat na bar sa kabila. Ayun guys, meron ditong crocodile. Abangan natin ng crocodile maya. Pero, kapag gabi na, ang alam ko sinasarado to. As in, sobrang sarado siya. Kasi, sobrang dami ng tao dito, guys. Ayan o, may Kokwa Khao San. Ayan o, Kokwa Khao San. Aga natin daw kasi pumunta. Ayan o. Mas kaliwat ka na ng bar dito. To the point na parang sobrang chaotic na nung lugar. Kasi nga, ang daming bars. So may mga nag-happy hour na ng mga fam. Ayan. Mga nag-happy hour na sa mga bars. Ayun, guys, alas 5, nagbibir yung mga fam. Nagati pa kita yung mga fam. Pero nagbibir na sila. Ng alas 5 lang hapon. Santayin natin. Isang ano lang siya guys eh. Yung Khao San Road, isang diretsong road lang talaga siya. Simula sa pinasukan natin, hanggang sa kabilang dulo, yun na yung Khao San Road. Kill na mga bars dito guys, kanya-kanyang pasabog. Tapos kapag gabi na yan, kanya-kanya rin sila ng mga paandar. So meron dyang hablot sa inyo, meron dyan bibigay sa inyo ng sale, ganyan. Pero kailangan nyo lang ito, be kind enough na magsabi ng no, thank you, ganyan. Hindi naman sila mapilit dito. So, wala magiging problema. Ayan, yun yung sikat na bar. Ito may disco ball. Ayan. Sobrang sikat niyan guys. Sa lahat ng mga foreigners. Even though sa mga locals, sinasabi nila sikat daw talaga yan. Parang dyan yung puntahan daw talaga. So, nakikita nyo yung bubong yan. May iba't ibang ilaw yan. Nagiging rainbow yan. So, pag medyo gabi na, set na ng party, nagiging rainbow na yan. Iba't ibang kulay. Ayun. So, for yun lang naman yung Khao San Road. Ganyan ko sa patay guys eh. Hi guys! So we are back dito sa ating hotel. So for today, grabe. Busog na busog ang ating mga mata at ang ating tiyan. Grabe. Feeling ko sobrang tayo nabusog sa mga bagong mga nakita natin sa Bangkok, di ba? Grabe guys, gusto ko talaga yung neighborhood ng Phra Nakhon. Ang ganda talaga ng Phra Nakhon. So, kung gusto nyo pumunta ng Bangkok, tapos meron na kayong mga free time naman, punta kayo ng Phra Nakhon. Siguro after nyo mag-Grand Palace, after nyo mag-Wat Arun, yung mga temples na nandoon, punta nyo yung Phra Nakhon. Medyo hirap ka na ako ng kodigo. So, yun. Ngayon din, napuntahan natin yung Sanam Long, pati yung mango sticky rice ng K-Panish. And then, dumaan din tayo ng Khao San Road. Kaso nga, yun nga, medyo napaaga tayo. So, hindi pa siya ganun kabuhay. And like, siguro ngayon, actually yung kanina, pagkalis natin, sinarado na yung Khao San Road eh. Siguro mga 6 p.m. sinasarado na yung Khao San Road. Yun.
So yun, that's it siguro for today, guys. And see you sa ating day 7 tomorrow, our second to the last day dito sa Bangkok, Thailand. And thank you so much sa pagsama sa biyahe natin ngayon. And thank you so much for watching this vlog. I'll see you again in our next biyahe.